So yan, good morning mga kabady. Panibagong araw at panibagong vlog at panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. So, kamusta po kayo lahat mga minamahal namin mga kabady. Palusong na tayo sa Lucky Farm at magpapataba tayo ng sitaw at nakaupo. Ang saya ng mga kabady, ang saya ng birthday ni Chong. Maraming salamat kay kabady Jose Olmo at kay Tita LJ at sa mga kapatid niya, kay Tita Ruby. Maraming salamat po sa pagbisita po dito sa amin. Ayan, thank you po ng marami. At papasyal din po kami dyan sa inyo. Sabi nung nanay ni Chong kahapon sa amin, ngayon lang daw si Chong nakapag-celebrate ng ganon. Kaya napakasaya mga kabady. Tayo sa gilid at butas-butas yung daan dyan, delikado. Baka gabi mga kabady, yung tindi ng init na yun, talagang uulan. Grabe talaga yung init kahapon, iba. Talagang nanunuot mga kabady. Humid talaga siya, humid. Ay, namula na naman. Napakalakas pa naman. Ang tagal yung ulan. Muna tayo mga kabady, bago tayo magpataba. Papataba lang naman natin itong mga bagong tanim na sitaw. Lakas yung ulang kagabi. Pinuntahan ni Chong tsaka ni paring Carlo yung bangka eh. Bagong kasal lang tapos lulubog na naman. Sabi nga nila Tita LJ nung pumunta dito eh, bilis daw lumaki ng mga kalamansi. Tsaka ang ganda daw kasi malinis. Sana natin magpataba mga kabady. Sayang itong mga sili namin, daming namatay sa init ng pabago-bagong panahon. Excuse.
Maaga tayo mga kabady kasi hanggang tanghali lang kaming ni Pare Migs ngayon. Gawa ng meron tayong rehearsal sa Gapan. Para sa malalapit na induction. 2 days na lang mga kabady. Okay, may kabady rin tayo nagtanong pala mga kabady about sa kalamansi. So bigay tayo ng idea sa pagtatanim daw ng kalamansi, kung possible magkano daw ang magagastos sa kalamansi. Okay, umpisahan po natin syempre land preparation. Depende po kung gaano po kaluwag yung tatamnan nyo. So example po ito sa amin. Itong unang tanim nasa mahigit 800 puno po ito. So ang puhunan po is bili po namin ng punla 37 pesos po per puno, 1 stick. May nabibili pong medyo malaki na, pero prepared po namin yung 1 stick. Gaya nga po nung sabi ni Pare Miguel mas mainam yung ikaw yung magpapabulas, kasi yung malalaki na hindi mo alam kung ilang taon na siya doon sa plastic na yun, kasi hindi naman siya lalaki kasi nandun nga siya sa plastic. Gugulang lang siya ng gugulang doon. So hindi natin alam kung gano'n na siya katagal doon sa plastic na yun. Kaya ang prepared po namin ay 1 stick. Ibig sabihin bagong punla lang po siya mga kabady. Yung halos kakagrap niya pa lang. So 37 po isang puno. So lalahatin na natin tong kalamansi natin, itong 10 months tsaka yung 5 months natin sa kabila. Naglalaro na po yan sa 200,000 po mga kabady. So lahat siguro mga kabady kulang 2,000 punong kalamansi ito. Kasi ito 800 plus, tapos nasa 1,1 yung sa kabila. So kulang 2,000 puno po ito nakatanim natin mga kabady. So ang nagagastos ko na po sa loob ng 10 months to, tapos 5 months po yung sa kabila, nasa almost 200,000 na po mga kabady ang nauubos natin dyan. Kasi nung nabasa ko yung comment na yun, chinek ko yung listahan ko dito sa kalamansi. So ayun, ganun po. Sama na dun yung patubig, pataba, pagpapaararo ng kalabaw. Tama na po dun yun mga kabady. Tapos kagaya niya, nagpapabili ulit si Pare Miguel ng 7 sakong pataba, 5 sako dito sa may malalaki sa 10 months, at 2 sako naman po doon sa 5 months. Pataba. Siguro uubos tayo ng mga hanggang 400 to 500,000 mga kabady dito sa lahat ng kalamansi natin bago mag-harvest. Ganong kalaki. Kaya medyo madiin. Kasi pag nagpabunga na yan si Pare Miguel, pagitan isang araw spray, sasabugan muna ng pataba na medyo matindi-tindi ang presyo. Pagitan isang araw, yun, walang tigil lang spray para sa bulaklak yun ng kalamansi. Ganun po siya mga kabady. Kasi hindi na tayo bibili ng tingi-tinging gamot dito sa kalamansi natin. Bibili tayo dito box para makatipid tayo. Medyo makakamura tayo kasi pagka box makakahingi tayo ng discount. Yan. So yun po yung possible na magagastos mga kabady
sa kalamansi. Yan, ganon. Yun po estimate ko lang naman mga kabady sa magagastos na ano. Pero ang gastos talaga nito nasa 200,000 na. Sinama ko lang yung hanggang sa pagpapabunga. Kasi pag umidad to ng mga 1.5 taon, titingnan daw ni Pare Miguel kung kaya niya nang dalhin yung bunga. Kaya dalhin na ng puno yung bunga ng kalamansi, patutuloyin na namin. Ngayon kung hindi pa, maghintay ng mga 1 taon at 8 buwan, ang ganon. Basta bago to tumungtong ng mga 2 taon to kailangan kaya niya nang magbitbit ng bunga. So ayan. Tapos sa harvest naman, ang pinakamahinang harvest sa isang puno is kalahating red bag. So pagka talagang mabunga, minsan nag-iisang red bag isang puno o 1.5, ganun pagka talagang mabunga mga kabady. So imagine kung 2,000 puno yan sa tigkakalahating red bag, so 1,000 red bag na ang kaya nating harvestin dyan. 1,000, diba? Tapos ang presyo mga 1,000 isang red bag, so matotal 1,000,000 isang pitas. Pero hindi makukuha ng isang araw yun mga kabady, linggo. 1 linggong pinipitas, ganoon. So ito, nakahati na tayo sa patabahin natin. Diyan na si Pareng Carlo at mag-spray ng sitaw. Diyan na rin si cameraman natin, nag-iinit muna ng tubig. So sa kalamansi mga kabady, sabihin ko sa inyo na hindi rin birong mag-alaga. Kasi unang-una, sabi nga ni Pare Miguel sa akin noong una, pagka hindi matapang ang bulsa mo, hindi ko naman sinasabing matapang bulsa ko mga kabady, kasi ibig niya sabihin pagka wala kang pang tustos, yung pang maintenance sa kalamansi, huwag ka na mag-alaga kasi masasayang lang yung tuwa mo. Sabi ko, subukan natin. Kasi sa ganyang edad niya, mula pagtanim hanggang umidad siya ng ganyang edad, magastos siya, pero hindi naman bigla mga kabady. Alam niyo yan, yung paunti-unti lang. Minsan gaya na nag-uumpisa tayo, 2 pataba, 3 pataba, tapos sa diesel 1,000. Ito mga kabady, hindi pa naman namin na-sprayan to, dahil pag nag-spray kami ng gulay, yun, nadadamay na si kalamansi. Pag nagpapatubig kaming gulay, sakop na rin siya. Which is na pag-aralan ko rin mga kabady na totoo yung sabi ni Pare Miguel. Kagaya niyan. Nanghihingi nga siya ng 7 bag na pataba, 5 pataba dito, 2 pataba sa dulo. Sabi ko, ilagay ba sa 2,000 na lang ang isang pultong pataba? O sa 2,000, 14,000 na yan. Sabi ko, Pare Miguel, next week ka na magpataba. Tawa sa akin si Pare Miguel. Tsaka sabi ko naman sa kanya, pagka hihingi ka sa akin ng pataba o gamot, a-advance mo ng 1 linggo para mapaghahandaan ko, sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala nang problema yan, sabi. Kunyari gagamitin niya next week, ngayon pa lang sabihin niya na sa akin, kasi para hindi tayo mabigla, pwede tayo magpaunti-unti. Kasi halimbawa 2 araw, 1 pataba, hanggang sa makumpleto natin bago sumabog ng pataba. Ay, nasitaw yan pre. Ay, na si Pare Miguel. Ganda na sapatos mo na pre. Ang bulaklak ko. Bawi. Bawi. So yun po mga kabady, sana po nakapag-share ako sa inyo ng
Sa kabady po natin na nag-comment na sa kalamansi naman. Siyempre, pag marami po kayong tanim na kalamansi, kung nasa 2,000, yun, possible po ganun na magagastos nyo. Kumbaga parang nag-invest kayo. Nag-invest kayo ng hindi bigla, dahan-dahan lang. Kaya ako wala eh. Halos lahat ng nagiging pera ko yan, pumapasok lahat dyan sa kalamansi. Kaya wala tayong hawak na pera mga kabady. Eh imagine niyo naman kung hinawa ko yung perang 200,000 na yan, diba? Sa loob ng 10 months di ko pa kaya maubos yun. Makala na rin, lusaw na rin. So at least yan, sugal eh, possible na lumago, diba? Sa alaga lang, sa maintenance, ano lang. Kasi pare Miguel, kulang na yung pataba ko. Natin tayo sa pataba mga kapatid. Sunod natin yung mga naiwan na sili. Kausapin natin din si pare Miguel about sa kalamansi, para siya mismo o sa kanya mismo manggaling. Pre, wala lang pataba. Na? Pataba. Wala nga. May tanong ako sa'yo, pre. Sige. Sa palagay mo, hindi ka mapalagay, no? Hindi. Sabi ko na eh. Hindi ko palagay eh. Hindi, kasi may nag-comment sa kabady. Magbigay naman daw ako ng idea about sa kalamansi. Eh, so nakapag-explain na ako sa kanila sa estimate ko hanggang sa bago tayo pumitas, possible na maging gastos natin. So ikaw, para sa'yo din mismo, may, yung idea mo rin mismo, ika nga. Magmula pagtatanim. Mula Mula cropping. land preparation hanggang sa tayo mag-harvest na. Sa tanim natin na yan, di ba kulang 2,000? So estimate mo, possible, mga magkano ubusin natin bago tayo pumitas. Sama na yung ano ha, di ba? Pag nagpabunga ka sa bugang pataba, pagitan isang araw, mag-spray ka. Estimate mo. Ay, okay. Oh, sige. Narinig yung sabi ni Pare Miguel. Sabi niya, ay, malaki. Estimate mo lang. Sa strike na ganyan. Kasi yan, nasa 200 na yan. Lahat yan. Halos papalo siya ng 350. Hindi siya bababa ng 300. Pataas. Ayun, di nagkalayo yung estimate namin ni Pare Miguel. Sabi ko 400. Possible pumipitas na tayo. No. Yung explain mo sa kanila pre yung pag-spray mo na box yung gamot na tsaka kung paano ka mag-spray. Okay. So pag-spray po kasi sa kalamansi mga kabady, kung halimbawa, mag-spray ako ng Selecron. So hindi naman kakasya rito yung 2 Selecron. 2 litro, no? 2 litro, hindi. Pinakamahina. Dito lang yun. Dito lang, sa isa lang parte na. Sa 800 mahigit na puno na to. Kamay nang ubusin ho nito, nasa 4 na litro. So yung 4 na litro po na yon, mahigit 1,000 isa, 4,000. Sa 1,000 na lang? 4,000. 4,000 apat. Bukod dun sa Selecron na yon, kung gagamit pa ako ng foliar na gamot, kailangan ko rin ng 4 na ganon. Gano foliar? Hindi ko alam magka. Nasa 200 o 300 ang halaga. 300 mo na. 300. 1-2. 1-2. Then dun pa lang 5-2 na. 5-2 na. Ubus ako ng gasolina, mga 200 na lang. 5,400. O pagitan isang araw po. Pinaka ano lang yun ha? 1,000 na lang nilagay mo yung Selecron ha? So sa isang spray yan, uubos po siya ng 5-5. 5,500. Mahinang estimate. Sa isang pwesto lang. Sa isang pwesto lang. Isang pwesto lang. Eh doon, mas marami yun. O sa loob ng isang buwan, 15 days mo siyang i-spray ng gano'n. Dahil pagitan isang araw, di ba? So, 15 beses. So 10 beses, asa 50 mil na. 55,000 na. isang lugar lang ha? Ito lang. Isang lugar lang. Nandito.
55,000 na yun pa lang. Wala pang pataba. 10 beses pa lang yun ha. O, 5 pa, 75,000. Ah. Nang uubusin mo sa isang buwan. Sa susunod na buwan naman nun, mamamagitan ka na ng araw. Mga 2 days, 3 days bago mo siya sprayin. Pero, Pag umulan, ayun, automatic yun. Basta umambon, umulan. okay lang siyang umulan ng malakas. Wag lang ambon, no? Wag lang yung ambon. Pag umambon kasi, kahit anong oras pa yun, Kailangan. nangyari yung ambon, sprayin mo. Basta yung bulaklak niya, kasalukuyang Lumalabas. kalabas. Oo. Kasalukuyang bubuka. Kasi once na hindi mo in-spray, lahat nung Wala. pinaghirapan mo noong una, Ano mangyayari? wala na. Ano? Ayan. So yan mga kabady, kay pare Miguel nyo na rin po na ano, yung nga estimate niya, 350. Hindi bababa doon, pataas. Hindi ka pa umuubos 200 dyan? Nasa 200 na. Lahat to, pati nandun ha. Oo. Ubus ka na talaga dyan. Kagaya ngayon. Kagaya ngayon. Kailangan kong pataba, 7. Oh, yun nga. 5 dito. 2 ron. Wala naman. May na pa yun. Pag nagpapabungan tayo mga kabady, hindi ako bababa ng 10 bultong pataba. Sa isang lugar. Isang hagis. Sa isang lugar na. Oo, dito. 10 dito, kung 10 dito, tapos doon mga 12 siguro. Bago humarbest. Para din ano yan eh. Para din palay yan eh. Parang palay din. So ayun mga buddy, kaya sabi nga ni Parang Miguel sa akin, nga ulitin ko nung nag-uumpisa tayo, pagka wala kang pang sustento sa kalamansi, Wag na. wag na. Hindi ko naman sinasabi mga kabading meron tayong pang sustento. Kasi Lalaanan talaga. oo, kumbaga pa hindi naman siya humihingi sa ngayon ng biglaan. Sa ngayon kasi nagpapakon lang tayo. Bulas na. Hindi siya ganong matakaw pa. Kaya lang pagdating siguro Pag nagpapabunga na mga kabady, matutokol na si kabady. ay hindi, sabi ko naman sa'yo, bago mo gamitin, 1 linggo, sabihin mo na sa akin. Oo nga. Para pa isa-isa, nakakapag-safety na ako. Mahirap yung biglaan. Darating sa punto na isang bagsakan natin sa kalamansi, 20 bags. Darating yan. Isang hagisan lang Isang yan. hagisan lang yun. Sa isang lugar Dito lang. lang yun. Sa 2 lugar, dahil 40 bag na. Kaya pala wala kay bakol nyo. Ilagay mo na lang sa 1,000, isang sako. 40,000. Wala pang gamot. Wala pang gamot yun. Kaya itong 1,000 yung hagis ng ano dyan, pataba. Kaya itong isang party natin, ang gastos niyan pag nagpapabunga ka, uubos ka ng nasa 200,000. Pabunga lang ha. Hindi kasama yung Hindi kasama yung land operation. tsaka yung pinalaki mo siya. Oo, hindi kasama yun. Basta Pabunga pabunga lang. lang. Mga itong ubusin mo yun. Maliit pa yata estimate ko. Ah, Kasi 200 na gastos niyan. Tapos another 200 sa isang lugar lang pala yun. oo. Pala sa lugar doon. Yung isang lugar pa doon, mas marami. Luwang yun. Kaysa din eh. Hindi, yun namang estimate natin na estimate lang. Sa Estimate lang yan. Pero- pinakamahinang estimate. Pero yun, hindi maglalalayo doon. Doon sa presyo na yun ah. Oo. Basta estimate yan ang pagpapabunga, pero is 200. Kasi box ang bibilin mong gamot yan, hindi naman pwede dyan ng isa, dalawa. Tsaka kasi pagka patingi-tingi pre, maabala ka, bakit ka mo? Mag-spray ka ngayon, bibili kitang 5 litro ka mo na. O kabady, bukas, bili ka ulit ha. Dahil pupunta ka na naman doon, bibili ka na naman. Kung bili mo isang Yung box. dating yung dati kong amo, pag nagpabili ako ng box, order rin ako noon. Magkakalaga ng 150,000, 170. Pinakamababa akong ino-order, 120,000 1,000. sa gamot lang. Oo. Ikaw bibili kita box din. Alam mo anong box? Mamaya box ng katol yung Hindi. bili mo sa akin. Bear box. Ha? Bear box. Ilan bang bear box gusto mo? Medyo mura yun eh. Sabi mo ng 500 isa. Sa ganyan, okay pa tayo. Hindi mo paramdam yung gastos niya. Kasi pa ano, unti-unti lang. unti lang. Pero pag nagpabunga na tayo, Marinig maririnig ko na rin sa yung aray. Aray! What it is na ako, Oh. mapabunga na kayo. Pero sa dating ng kalamansi natin, maganda talaga. Kahit yung dati kong amo nagpunta rito kahapon, nakita niya. Yan sila Kuya Omi no? Iba nga daw mag-alaga si Nano. Ganda ka ng kalamansi niyo. Mag-alaga ka si Nano. Gusto ko na ekang tamnan yung nandun eh. Ah. Hindi lang masabi sa akin, ala lang akong tatanim eh. Hindi lang masabi sa'yo, tamnan mo na Miguel. Namasyal sila rito kahapon. Nakita niya kagad. So yung mga buddy, namasyal pala si Kuya Omi dito kahapon. Nung Dati nandun, kong, yung may-ari ng kalamansi ako dati. yung dating may-ari nung hawak ni Parang Miguel na kalamansiyan. Yun, punta dito.
Nakatawa kaya lang wala kami. Nandun kami Nakita ka nga raw, dumaan ka ron. Oo. Tinawag ako ni Kuya Ambe, Mak, sayang ka na sa akin. Tapos lumampas na ako Tapos nung lumingon akong ganun. Sila ano yun, sabi kong ganun. Wala Kuya Ambe yun. Ikaw, dumiretso ka raw. Kaya ako naman dito. Kaya dito sila sumunod. Dito na. So, ayan mga kabady. Magkakape muna tayo ulit. Hello. Yan na lang naman. Yaman. Mataba, pitambag.